Grabe, Japan maglalagay na ng hypersonic missile sa Pinas. Sobrang pikon na sila sa China. Isipin mo, may isang sandata na kayang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa pinakamainit na lugar sa mundo. Imagine mo, may missile na sobrang bilis at sobrang deadly. Kaya nitong palubugin ang isang warship bago pa man nila malaman na paparating na ito. Tapos isipin mo na nasa kamay ito ng bansang gustong hamunin ang impluwensya ng China. Parang Hollywood movie lang, di ba? Pero hindi to katang-isip lang, guys. Sa susunod na ilang minuto, aalamin natin kung paano maari baguhin ng ship killer missile ng Japan ang sitwasyon sa West Philippine Sea at bakit ito maaaring maging secret weapon ng Pilipinas laban sa agresyon ng China. Pero, hindi lang iyan. May surprise twist pa tayo involving France at America na hindi nyo inaasahan. Promise, gusto nyong panoorin to hanggang dulo kasi malalaman nyo kung saan pwedeng matungo ang strategy ng Pilipinas. Ang West Philippine Sea, malawak na tubig na naging sentro ng matinding geopolitical drama. Ilang taon nang nagpapakita ng lakas ang China dito, nagtatayo ng artificial islands at umaangkin ng teritoryo. Pero ngayon, may bagong player na papasok sa laro, may dalang sandata na posibleng magbago ng lahat. Ito ang hypersonic ship killer missile system ng Japan. Ayon kay Joshua Espeña, isang resident fellow sa International Development and Security Cooperation, hindi ito ordinary na sandata lang. May potential range ito na hanggang 1,500 kilometers. Kaya niya abutin ang malaking parte ng West Philippine Sea. Yan yung distance ng ex mo nung nag-abroad siya para iwasan ka. Pero ito ang pinaka-interesting part. Hindi direktang gagamitin ng Japan ang mga missiles na to. Instead, nakipag-partner sila sa Pilipinas through a recently signed Reciprocal Access Agreement, RAA. Pwedeng magpadala ang Japan ng forces sa Pilipinas para sa joint military exercises, kasama na ang live fire drills. Weh, di nga. Parang yung missile lang din ng US na nakatambak sa atin, pang-display lang daw. Pero malamang sa malamang ay chess gambit yan. At hindi lang Japan ang involved. Pati ang Estados Unidos ay lumalim ang military ties sa Pilipinas. In fact, as we speak, magsasign sila ng Military Intelligence Sharing Agreement. US Intelligence Sharing? Sana naman, hindi katulad ng mga chismis sa barangay. Pero real talk, mukhang coordinated effort ito para i-counter ang impluwensya ng China sa rehiyon. Pero sandali lang, bakit interesado ang Japan na libo-libong kilometro ang layo sa West Philippine Sea? Ang sagot ay nasa isang nakakagulat na statistic. 90% ng energy at trade ng Japan ay dumadaan sa sea route na to. Dahil national interest ang nakataya, hindi na nakakapagtaka ang involvement ng Japan, di ba? Akala mo tahimik lang ang Japan, no? Parang classmate mong tahimik pero biglang top 1 sa exam. Plot twist! Ngayon, baka iniisip nyo, hindi papayag ang China dito. At tama kayo. Kinundena na ng Beijing ang series of confrontations with the Philippines sa disputed waterway. Pero may unexpected turn pa ang kwento natin. At bago tayo magpatuloy, kung nag-enjoy ka so far sa video natin, pa-smash na ng like button. Sobrang laking tulong na sa channel natin yan. And pa-subscribe na rin para sa mga future mind-blowing news na gaya nito. So ayun nga, habang lumalaki ang military ties ng Japan at Pilipinas at nagbabahagi na rin ng intelligence ang Amerika, may isa pang player na tahimik na gumagalaw sa rehiyon. Hulaan niyo sino? Yan ay ang France. Oo, tama ang pagkakarinig nyo. Ang France, isang European nation, ay nagpapakita na rin ng lakas sa Indo-Pacific. Biglang sumali ang France sa usapan. Parang yung kapitbahay mong nakikinig sa inyo, tapos bigla na lang magbibigay ng opinyon. Ang French Rafale fighter jets
at support aircraft ay kamakailan lang nag-first ever stop sa Pilipinas bilang parte ng kanilang Pegas 24 mission. Sabi ni Brigadier General Guillaume Thomas mula sa French Air Defense and Operations Command, gusto naming ipakita ang expansion ng aming military partnership sa air domain para ipakita ang tiwala at tibay ng aming relasyon at para ipakita na malapit ang France sa Pilipinas. Hindi lang ito one-time visit, guys. Nasa early stages na ang France ng negotiations para sa status of Visiting Forces Agreement with the Philippines, katulad ng meron ang US at Australia. Pwedeng magbukas ito ng daan para sa mas madalas at substantial na French military presence sa rehiyon. Pero bakit involved ang France? Isang bansa sa kabilang dulo ng mundo? Well, sabi ni Thomas, ang France ay isang bansa ng Pacific. May overseas territories pala ang France sa rehiyon at gusto nilang protektahan ang kanilang interests. Dami ng bansa dito sa West Philippine Sea. Parang basketball league na. Sino kaya ang magiging MVP? Most valuable player? Or most violent participant? While these international partnerships are developing, ang Pilipinas ay gumagawa din ng hakbang para sa mas mapayapang paraan. Noong July 21, nagkasundo ang Manila at Beijing na pahupain ang lumalalang tensyon sa South China Sea. At ito ay nagbigay ng daan sa matagumpay na rotation and resupply mission sa ating outpost sa Ayungin Shoal noong July 27. Pero si Herman Tiu Laurel, President of the Manila-based think tank Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, ACPSSI, ay sobrang nababahala sa delicate balance na to. Bakit? Kasi itong strategy ng Pilipinas parang naglalaro ng tumbang preso. Pinipilit itayo lahat ng lata, pero may isang malaking tsinelas na gustong itumba ulit. Nagbabala siya na ang de-escalation deal, while promising, ay marupok pa rin and palaging nasa ilalim panganib from fake news and disinformation. Ang iba ay nababahala na ang increased military cooperation natin with other nations ang maaring maging dahilan para mas lalong masira ang kapayapaan na hinahangad natin. So, eto na tayo. Ang Pilipinas nasa gitna ng lumalaking international support at isang marupok na peace deal with China. Ang ship killer missiles ng Japan naghihintay lang. Ang France biglang gumagalaw sa Pacific. At ang China ang elephant in the room. Pinapanood lahat ng ito. Habang nasa bingit tayo ng posibleng major shift sa West Philippine Sea dispute, may isang tanong na nananatili. Ang mga bagong alliances at advanced weapons ba na to ay magdadala ng kapayapaan through strength? O nasa bingit ba tayo ng isang mapanganib na escalation? Ang sagot sa tanong na yan ay maaaring mag-reshape sa future ng buong Indo-Pacific region. Pero ito ang isipin nyo. Sa lahat ng mga bagong players at advanced weapons na pumapasok sa eksena, may iba pa kaya na hindi natin naiisip na maaaring may hawak ng mga strings sa likod ng mga eksena? Habang patuloy na kumukulo ang tensyon at nagbabago ang mga alliances, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang laro sa West Philippine Sea. At ang susunod na galaw? Baka manggaling yan sa hindi natin inaasahan. Ang tensyon dito, parang pila sa MRT tuwing rush hour. Konting tulakan lang, baka may gulo na. Remember, mga ka-pulse point, sa larong ito ng West Philippine Sea, hindi lang ang malakas ang mananalo, kundi ang matalino. Kaya patuloy tayong magbantay, mag-isip, at magtulungan. Dahil sa huli, ang kinabukasan ng ating karagatan ay nasa ating mga kamay. Kaya abangan nyo ang susunod na developments, guys. Baka may twist pa to na hindi natin nakikita ngayon. Kaya make sure na mag-subscribe para di nyo ito ma-missed.